Matapos ang 2 linggong pahinga, sa wakas ay lumabas na ang One Piece episode 1146. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang episodes, mapapanood mo ang mga yun sa playlist ng channel o sa description sa ibaba. Kaya umanda ka na, umupo ng comfortable, at tara, simulan na natin ang epic na episode na ito. Si Luffy, literal na tinadyakan ng buong tore papasok sa bibig ng isang elder. Si Franky naman, pinatalsik sa kalawakan ng isang Vice Admiral gamit lang isang suntok. At nangyayari lahat yan bago pa man umatake si Mars sa Punk Records, na may natitirang 60 seconds lang sa broadcast timer. Manatili ka hanggang dulo, dahil malalaman natin kung ano ang sekreto ni Vegapunk sa kwartong yun, at kung bakit napahinto nito ang 5 immortal na demonyo. Ang nakaraan sa One Piece, ginulo ni Mars si York, hinahanap kung saan nagmumula ang broadcast. Nagising din ang Ancient Iron Giant, humihingi ng tawad kay Joy Boy matapos matulog ng ilang siglo. At nalaman ni Luffy na kahit anong tama ang matanggap ng 5 elder. Nagre-regenerate sila, imposibleng patayin. Si Bonnie naman, pinaputukan din ng Navy. Isa pang Mark II pacifista ang bumagsak sa lupa, may misteryosong freezing damage. Iniisip ni Nasjuro, 12 taong gulang lang si Bonnie. Nandidiri siya kay Vegapunk dahil binigyan nito ng kapangyarihang kayang magwasak ng bansa ang isang bata. Para sa kanya, lalo lang naging katawa-tawa ang pag-aaklas ng doktor. Sumigaw si Giant Warrior Kashi, balik na tayo sa barko. Sang-ayon naman si Amo, kasi may mga nakakatakot na nilalang na bagong dumating. Biglang sinalubong ni Franky si Vice Admiral Red King habang nasa ere pa. Pareho silang tumayo, walang gustong umatras. Pero nang gamitin ni Franky ang strong right, barado agad ang Vice Admiral, parang walang effort. Seryoso, kung ganon, sobrang lakas ni Franky, o sobrang hina lang ng mga Vice Admiral. Akala ko ba top tier sila? Mukhang hindi kapag lumitaw na ang speed-wearing cyborg. Samantala, sinabi ni Bonnie sa mga higanti na bantayan ang tatay niya. Tumalon siya pababa para harapin si Vice Admiral Pomsky, isang opisyal na mukhang otter. Handa si Pomsky, ayaw niyang hayaang makalusot si Bonnie na may delikadong kapangyarihan. Pero bago pa siya makagalaw, tinapak ni Bonnie ang mukha niya at sinabing, "Huwag mong tawaging sandata si Kuma." Biglang naging bata si Pomsky, tapos sinipa sa mukha ng galit na 12-year-old. Kasunod noon, sinapak din ni Atlas si Guillotine, bagsak din. Wait lang. 3 Vice Admiral lang naman ang tinamba ng isang bata at isang Vegapunk satellite ng sunod-sunod, habang ipinagdiriwang ng Navy ang tagumpay. Scene shift, nasa love stratum na tayo, kung saan nakuha na ni Stella ang dambuhalang kape niya. Pero hindi pa niya iniinom kasi sobrang init, kaya muntik pa niyang mapasong dila na parang bakal. May 4 na minuto na lang bago ang malaking reveal. Ginagabayan ni York si Mars papunta sa pinanggalingan ng broadcast. Pero bago pa siya matapos magpaliwanag, boom, pinaputukan na agad ni Mars ng beam, binubura ang lahat sa paligid. Nagpapanik si York, kamakaway-kaway at pinapakalma ang halimaw. Mag-isip ka naman ng tama. Sigaw niya, pero kahit sa gitna ng pagwasak, tuloy pa rin ang broadcast. Sabi ni York, kung siya raw si Stella, iba ang taguan niya ng streaming snail. Dahil doon, naisip ni Mars ang pinakamadaling solusyon, pasabugin ang buong labor stratum. Pero sinaway siya ni York. Napakatanga niyan. Sa Tower B, second floor, gumagawa sila ng mga sandata. Sa first floor, nandyan ang power plant. Sa Tower C, may mga high-pressure gas cylinders. Kapag sumabog yan, mawawala lahat pati ikaw. Tahimik si Mars, tapos sinabi, "Isipin mo kung ano ang gagawin ng mga kapwa mong Vegapunk." Handa si York sa tanong na yun, binunot niya ang isang sandata at sinabing kailangan na niyang harapin ang sarili niyang mga kasalanan. Pero parang may mas malalim pa siyang plano, hindi pa natin alam ang totoo niyang layunin. Biglang tumigil si Mars, parang may narinig siyang maliit na boses sa paligid. Tinanong ni York kung nasa Punk Records ba yun. At baka raw yun ang target na snail. Ipinaliwanag pa niya na ang mga streaming model snails ay may kakaibang triangle shells. Inutusan siya ni Mars, "Ihatid mo ako sa entrance." At sabay silang lumipad papunta roon. Pinanood lang sila ni Stussy, nakahinga ng maluwag. Ligtas na ulit, pati na rin ang dati niyang partner na si Kako, na nakulong pa rin sa bubble trap malapit doon.
Naguguluhan si Kako, anong klaseng nilalang yun? Base sa narinig, sabi ni Stassi, isa siya sa 5 elder. Tumango si Kako, nanginginig pa rin habang naaalala ang nakakatakot na anyo ni Mars. Ngayon na parang mayabang na si Kako, tinanong niya si Stassi kung iniwan na ba siya ng mga bagong kakampi niya, matapos niyang traidorin ang sarili nilang boss. Nanginginig ang katawan ni Stassi habang sinasagot siya. Pinili raw niyang maiwan dahil may kailangang managot para sa huling misyon na ito. Nalito si Kako sa sagot niya, hindi niya inexpect yun. Biglang nagkagulo ng malaman ng Straw Hats na naiwan si Stassi. Ipinaliwanag ni Edison na kailangan nilang ibaba ang barrier eksaktong oras na makatakas ang barko, pero para magawa yun, kailangan nilang kontrolin ang command center. Gusto na sanang tumakbo ni Nami, pero halatang kinakabahan pa rin. Nagising naman si Robin at nagtanong kung paano nila maayos yung distansyang dapat ay itatawid ng Vega Force 1. Sinang-ayunan ni Edison ang concern niya at nag-compute agad. Base sa math at physics, siguradong babagsak ang barko. At syempre, nagpanik lahat, kasi sino bang matutuwa kapag sinabing guaranteed crash landing ang ending? Sumigaw si Usopp, ready na ang Kuda Burst prep. Kapag bumalik na raw ang grupo ni Zoro, gagawin nila ang super jump palabas ng isla. Pero mukhang alanganin ang timing, kaya humingi siya ng tulong sa lahat para sabay-sabay nilang magawa ito. Tumawa si Edison. These pirates are way more troublesome than I imagined, sabi niya. Pero humanga rin siya sa determinasyon ng Straw Hats. Para sa kanya, iyon daw ang tunay na source ng miracle, kahit para sa mga siyentipiko. Matapos yun, tumalon siya pababa, sumisigaw. Makakarating ang Sunny sa dagat, anuman ang mangyari. Humingi siya ng tiwala mula sa lahat, kahit alam niyang 78% ng katawan niya ang siguradong masisira. Sumigaw ang Straw Hats habang bumabagsak siya, dumadaan sa laser grid. Ito na ang maximum effort ni Edison, at ayaw niyang mamatay nang hindi lumalaban. Samantala, sa laot, naramdaman ng mga barko ng Navy ang malakas na hangin na humihigop sa kanila papunta sa gitna ng isla. Si J. Peter, gamit ang worm transformation, ay parang naging higanteng vacuum na sumisipsip ng mga sundalo papasok sa bunganga niya. Nagkomento sina Dory at Brogy kung gaano kalakas ang higop, halos imposible raw umabante. At kung tutuusin, kahit gaano kalakas ang abilidad na yan, parang hindi naman nakakatakot kung ang kapangyarihan mo ay parang divine hoover fruit. Si Luffy, hirap na hirap pero pinipilit pa ring lumaban sa paghigop. Tumakbo siya papunta sa isang gusali, naisip niyang gutom ang halimaw. Kaya sabi niya, pakainin na lang. Sinipa niya ang buong tore papasok sa bibig ng elder, parang tinatakpan ng takip ang bote. Habang ngumangasab ang halimaw na walang braso, tumatakbo naman si Luffy kasama ang mga higanti. Pero naubos ang Gear 5, at biglang naging matandang cartoon version ulit si Luffy. Nagulat si Dory sa nakita, at ipinaliwanag ni Luffy na naubos na ang enerhiya ng kinain niya kanina. Tinanong ni Brogy kung makakatulong daw ba ang Haka-Roll. Hindi alam ni Luffy yun, sinubukan niya, at muntik na siyang mahimatay sa amoy. Fermented shark meat pala yun, ang emergency ration ng Elbaf. Kahit amoy patay, medyo masarap daw, at kahit papaano, na-recharge si Luffy. Natawa ang mga higanti sa simpleng katawan ni Luffy, pero hindi pa sapat ang lakas para sa Gear 5. Balik normal siya, at doon nila napagtanto na parang baterya pala ang Gear 5, hindi time-based power. Biglang sumugod si War Curie, galit na galit. Tumugon si Luffy gamit ang Gear 3, tinira ang higanteng baboy gamit ang Red Rock. Parehong atake na tumamba kay Kido sa Onigashima noon. Pero ngayon, walang epekto. Sumakit pa lalo ang kamay ni Luffy pagkatapos. Ibig sabihin, mas matigas pa sa Kido ang halimaw na to. Sobrang up talaga ng mga elder. Balik tayo sa Labo Stratum. Napasigaw si Usopp nang may nakitang umaakyat papunta sa kanila. Akala ni Chopper ay alimango, pero hindi, mga spider legs pala yun ni Saturn. Sa northeastern shore, ang higanteng nagbabantay kay Kuma ay natagpas ng isang palo lang. Hindi lang ito basta freeze damage. Sa harap ng mga susubok tumakas. Nakatayo si Nero, malamig pa sa talam ng espada niya. Ang eksenang yun, mas matindi pa sa mismong suntok niya sa Punk Records. At may 1 minuto na lang bago magsimula ang world broadcast ni Vegapunk. Habang papalapit si Mars sa isang Denden Mushi gamit ang anyong tao,
Sinabi niyang kawawa raw si Vegapunk, di man lang makadiskarte. Pero kahit naiintindihan niya kung paano gumagana ang Punk Records, alam niyang ito ang pinakamisteryosong bahagi ng isla. Makikita raw nila ang literal na utak ni Vegapunk, at baka pati childhood trauma niya nakasulat pa sa shelves. Para sa mga casual viewers, may isang detalyeng baka hindi nila napansin. Sabi ng Navy, hawak na raw nila ang mga pacifista, pero tuloy pa rin silang nagpapaputok. Ibig sabihin, iba ang deklarasyon sa realidad. Nagkakasabay ng kumikilos ang 5 elder. May 1 minuto na lang sa timer ni Vegapunk, at lahat sila, ubos na ang oras at lugar na matatakbuhan. Ilang segundo na lang bago magsimula ang broadcast. At kung ano man ang ibubunyag ni Vegapunk, kitang-kita sa galaw ng world government na sobrang bigat ng revelasyong ito, dahil nagpadala sila ng 5 immortal na demonyo sa iisang isla sabay-sabay. At ang ibubunyag ni Vegapunk ay siguradong mas masahol pa sa pinakamasamang bangungot ng world government. At dito na muna nagtatapos ang recap para sa One Piece episode 1146. Kung nag-enjoy ka, huwag mong kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para hindi mo ma-miss ang susunod na mga episode. At kung gusto mo pa ng mas marami pang One Piece content, panoorin mo na rin ang iba pang videos sa channel, siguradong magugustuhan mo yun.